Alam mo ba na si Kufra ay isang pinuno na ubod ng sakim kaya humantong sa puntong iginapos siya para mainto ang kanyang mga masamang gawain. May my role have some fun to this boring world. Sa isang malayong lupain na sakop ng kanlurang desyerto sa Land of Dawn, may sinaunang syudad na nakatago sa mga buhangin na kung saan sa kabila ng panahong lumipas ay di nagawa ng buhangin na lemunin ang syudad. Nanatili pa rin itong nakatindig at tila ba'y mahahalin tulad ito sa isang dakilang hari na nakatindig sa isang malawak na dagat ng kawalan. Marami sa mga iskolar sa panahong yun ang nagsasabi patungkol sa alamat ng syudad. Dagdag pa nilang sinabi na ang lugar na ito ay pinamamahalaan ng isang nakakasuklam at ubod ng samang pinuno. Ang pinunong binanggit nila ay si Kufra. Kilala si Kufra bilang isang pinuno na puno ng kasakiman sa kanyang puso at wala siyang pakialam sa kung sino man ang kanyang masasagasaan. Bukod pa doon ay taglay niya din ang pakiramdam na malamig pa kaysa sa yelo. Ibig sabihin ay wala siyang awa at lungkot na nararamdaman sa tuwing gumagawa siya ng kasamaan. Natutuwa siya sa kanyang sarili sa tuwing nakikita niyang nagtatagumpay siya sa kanyang mga hangarin, lalo na sa pagpapalawak ng kanyang nasasakupan. Pero kahit nakukuha na niya ang kanyang gusto ay di pa rin siya naging kontento dito. Katunayan niyan ay gumawa pa siya ng hakbang upang masiyahan pa ito sa kanyang ginagawa. Doon ay pinamunuan niya ang malakas na grupo na kilala sa tawag na Arnak para maghasik na naman ng kasamaan at sakupin ng iba't ibang syudad sa kanlurang desyerto. Walang makikitang bakas ng pagkapagod sa mukha ni Kufra kaya't wala itong tigil sa pagpapalawak ng kanyang teritoryo. At isa pa doon ay ang kanyang kayamanan na di kayang ikumpara dahil sa dami nito. Pero sa likod ng pananakop na ginawa ni Kufra ay may mga imperyo din siyang di niya kayang masakop at isa na doon ang kaharian ang Minoan dahil para sa kanya ay isa ito sa nahihirapan siyang makuha. Destruction is the start of my role. Dahil sa ugali ni Kufra na naghahangad pa ng mas lalong kapangyarihan, hinanap niya ang pinakatanyag na astrologo sa lupain ng Land of Dawn para matulungan siya sa kanyang kagustuhan. Kaso nang nahanap na niya ito ay gumawa agad sila ng pag-uusap at pagkatapos kausapin ni Kufra ang astrologo ay bigla na lang siyang nadismaya sa naging desisyon nito. Nalaman agad ng astrologo na ang plano ni Kufra ay magre-resulta lamang ito ng malaking kasiraan sa lahat. Di naman umuwi si Kufra sa kanyang syudad ng hindi kampante. I shall be the end of you. Kaya ang ginawa niya ay pinagtataga niya ang mga astrologo sa lugar na yun at tanging isang batang babae na nagngangalang Eslora na lang ang natirang buhay sa pangyayari. Naramdaman ng batang ito ang matinding pagkaakit niya kay Kufra na humantong sa pagiging pagkasintahan nila. Dahil na rin sa katapangang taglay na meron si Kufra ay ito ang naghatid kay Eslora upang maghalo sa puso nito ang gulo at ang pag-ibig. Ngunit ito rin naman ang nagdala sa kanya ang mas lalong pagkahulog niya sa sakim na pinunong ito. Dahil sa kanyang pag-ibig kay Kufra ay tinulungan niya ito pagdating sa pamumuno. Ginamit ni Eslora ang kanyang mahika para mabigyan si Kufra ng nakakamanghang kapangyarihan na di pa niya nararanasan noon. Masaya man si Eslora sa kanyang ginagawa para sa kanyang minamahal. Kaso habang tumatagal nakikita sa sarili ni Kufra na ito na ang tamang pagkakataon para mas mangibabaw pa sa kung anong meron siya. All shall succumb to my power. Doon nagsimulang mas dumobli pa ang kasamaang bumabalot sa kanya at tila patay gutom na ito sa kanyang kapangyarihan. Ang kanyang ginagawang pananakop ay di lamang nagtapos sa kanlurang desyerto kundi naghangad din siya na sakupin ang buong Land of Dawn. Napapansin ni Eslora na parang nauuwi sa kasamaan ang kanyang pinapadamang pagtulong at pag-ibig kay Kufra. Kaya habang may panahon pa siya ay gumawa agad ito ng hakbang upang mapigilan niya ang lumalalim na kasamaan ng kanyang minamahal. Para hindi na mangyari ang mas lalong dumadaming puot sa dibdib ng mga tao, patuloy namang ginagamit ni Kufra ang mahika para mas mapalago pa niya ang kanyang kapangyarihan. Habang ginagawa niya ito ay sinabihan niya ang kanyang minamahal na si Eslora na ibigay sa kanya ang lahat ng kapangyarihang meron ito, para sa kadahilanang matuloy na niyang mawasak ang kaharian ng Minoan at siya mismo ang sisira nito at walang sino man ang kamwestiyon sa lakas na meron siya. Hindi nga nagkamali si Eslora sa mga iniisip niya. Dumating ang isang gabi, pinuntahan niya si Kufra at doon sinimulan niyang igapos ito sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. Unti-unti niyang inilagay si Kufra sa ilalim ng malakas na sumpa. Inaakala din ni Kufra na ang binibigay ni Eslora ay binibigay ang kapangyarihang hinihingi niya dito. Pero sa di inaasahan nagkamali pala siya sa kanyang inaakala. Nararamdaman niya na tila pinipigilan siya nito na makagalaw. Kahit nahihirapan na, nagawa pa rin ni Kufra ang tumingin kay Eslora kahit anong gawin ni Kufra ay di niya kayang masira ang selyong ginawa sa kanya. Di naman huminto si Eslora sa pagsigaw ng sumpang ginamit nito para kay Kufra at tinuloy niya ito hanggang tuluyan nang magapos. Di makapaniwala si Kufra sa kanyang sinapit at di niya mapagkakaila na nagawa ng taong pinakamamahal niya
na pahirapan siya at isinumpa. Di mapigilan na maiyak si Eslora habang tinatali niya ang kanyang pag-ibig sa walang hanggang pagkakulong. Mas pinili pa ni Eslora na selyuhan na lang ang kanyang minamahal sa isang sinaunang syudad at tinayuan niya ito ng isang malaking monumento. Naniniwala siya na mas makakabuti para kay Kufra na mangyari ang mga ito kaysa hamakin ito ng mga tao. Simula noon pababa sa kasaysayan ay tumatak na sa isip ng mga tao ang minsan na ring mabagsik na haring walang ibang ginawa kundi sumira dahil sa pagmamahal nito sa kapangyarihan. Mula noon ang usok na dala ng digmaan ay bigla na lang naglaho na parang bula at bumalik sa katiwasayan ang karamihang syudad sa kanlurang desyerto. I am an immortal. Lumipas ang mga panahon simula noong sinilyuhan ang sakim na pinuno. Dumating ang araw na mayroon nangyaring kababalaghan sa kanlurang desyerto na kung saan may isang malakas na enerhiyang nanggaling sa isang orb. At ang enerhiyang ito ang naging dahilan kung bakit nakatakas si Kufra sa ilalim ng sumpang binigay sa kanya. Let's see what's beneath these bandages. Umaapaw na galit at lakas ang nararamdaman ni Kufra, at sa pagkakataong yun ay bakas sa kanyang muka ang kalaliman ng kanyang galit lalo na sa babaeng nagtraidor sa kanya. Ipinagpatuloy din naman ni Kufra ang nasimulan nitong ginagawa habang hinahanap niya ang babaeng minsan na ring tumaksil sa kanyang buhay. No one can stop me.